Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. So, hello everyone and welcome to another episode of Chill Talks Podcast where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So, I am your host, PJ, and this time, after a long time, nagkaroon ulit ako ng bagong guest in this podcast. So, from the title itself, makikita mo na isang chicken farmer, and actually, I have been interested na ma-interview ka, yes, Sir Christian. Thank you so much for accepting my invitation. Actually, matagal na to dapat eh. Oo. So for para dire-diretso yung usapan natin, paano nagsimula yung hilig mo sa mga manok at paano siya nag-evolve para maging isa kang farmer? Okay. Bali, nagsimula yung pagkahilig ko sa pagmamanok dahil dun sa parents ko, na talagang masasabi natin na yun yung binuhay niya sa amin nung nag-aaral pa kami ng elementary and high school. And especially yung college ako. Bali, sa pamilya namin, yung pagmamanok talaga is yun yung passion. When it comes to hobby, yun talaga yung kinahiligan na. Simula nung bata pa kami, bali yun, naghahawak-hawak na ako ng manok. Tapos nang dumating yung point na mauso yung online sabong, talagang kumbaga medyo nabilib din ako sa mga breeders na talagang mga kilala, especially sila itong si Red Game Farm, yung Arañez, yung sa Quezon na yan. Tapos kumbaga ay nag-isip ako kasi unang-una walang aangat na buhay sa pagiging sabongero. Bali, kasi karamihan yung mayaman talaga yung mga breeders eh. Kaya iniisip ko yung umalaga lang talaga ng manok tsaka benta. Ngayon, naisipan ko yung pinsang buo ko, yung pamangkin ni Papa na nasa Batangas. Yun yung kumbaga naisipan ko na humingi sa kanya ng ganitong broodcock or yung trio, yung may dalawang inahin tsaka isang lalaki na tandang. Yun yung sinimulan ko. Bale, 2 tandang, 2 pares ng inahin. Ayun. Bale, yun yung sinimulan ko talaga na paramihin hanggang sa naparami ko ng unang batch ng pag-breed ko. Bale, naka-produce ako kaagad ng almost 20 heads na chickens. Oh, dami ah. Oh, madami talaga. And then, ngayon, binuhay ko sila sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko sa telecom. Una dun sa pagtatrabaho ko sa Converge. Talagang halos araw-araw talagang dapat magtrabaho kasi unang-una yung pagmamanok ay hindi talaga kumbaga hindi siya basta-basta kasi unang-una kailangan siya ng income na kasi yung pagpo-produce sa mga patuka, vitamins, vaccines. And then yung especially yung dapat yung present mo sa pagmamanok talagang naandyan kasi para sa akin karamihan sa mga pamilya parang yung mga mga wife parang nagsiselo sila sa especially yung sa mga ganitong buhay ng pag-aalaga ng manok na mas mahal pa daw ng yung mga household head yung kanilang mga alaga compare dun sa mga anak. Minsan yun yung nangyayari minsan eh, pero depende naman yun. Bale, balance lang yung pag-aalaga. So mga manok pang inaalagaan nyo, lahat ba yun panabong or nag-aalaga din kahit nagbebenta ng mga native chickens for sa mga palengke? Ay bali, hindi kami nag-aalaga ng mga native chicken kasi yung sa isip ko kasi bali kung mag-aalaga ako ng manok, yung yung quality. Kasi parehas lang din naman yung presyo ng bahog, ng patuka, vitamins. Kumbaga, mas lamang kasi yung pag halimbawa imported yung manok mo,
yun yung talagang in demand ngayon, especially sa sabong. Sa industriya ng sabong kasi talagang lamang yung presyo ng mga ganyang sa mga panlaban na manok. Talagang iba yung presyo compare sa native. Kasi yung native, bali naman, yung native kasi may mga kanya-kanyang hilig naman. Yung iba naman kasi talagang nagbebenta niyan. Pero yung iba kasi mas pinili nila yung talagang sino yung mas malaking kita. Yun. Pagdating sa quality pala, Boss Christian, paano mo masasabi na kung ang isang manok na panabong ay maganda ang quality? Ano yung unang tinitingnan ng mga buyers mo? Unang-una yung kapag halimbawa nagpapanalo yung mga manok mo, tsaka yung sa postura, yung importante yung talagang maganda yung station ng manok, yung height, yung katawan, tsaka yung mga mata nila dapat mga orange yan. Kaya pulang-pula. Talagang makikita mo sa tao, makikita mo sa manok na talagang yung makikita mo na quality sila na parang kung sa tao, paghahalin tulad na rin sa tao, parang parang healthy. Yun yung pinaka unang-unang makikita mo sa manok. So wala yan sa kulay nung nasa ulo, kulay ng balahibo. Hindi. Kasi okay. May narinig kasi ako dati na mga sabungero daw na tinitingnan nila yung kulay ng balahibo sa buntot. Kung iba daw yung kulay, yun yung daw magaganda. So wala pala siyang bale okay, bale mapunta tayo dun sa mga different yung mga breeds ng breeds, sa sabong. Una, meron tayong tinatawag na yung dalon sapi, yan yung color red and brown. Tapos meron tayong white kelso, yun yung pure white na manok. And then meron tayong tinatawag na alimbuyugin or yung brown red. Yun yung maitim ang mata niya, tapos yung balahibo niya talagang itim na nagba-brown. Tapos meron tayong tinatawag na kanawayon. Yun yung crossbreed na tinatawag na crossbreed between talisayin and hatch. Yun yung kumbaga kasi yung mga breeders kasi may kanya-kanya sila kasing originality na kailangan mo siya. Parang din experiment na kasi marami kasi mga common breeders na talagang nagbe-breed sila ng mga pula lang, mga white lang. Pero yung iba kasi balik kino-process nila para parang tinitimpla kung anong mas magandang i-mix, ganyan. Kung anong nagko-crossbreeding sila pag ganun. Okay. Kasi pagdating sa mga ganun ay may mga ibang kulay talagang gusto sa kanila. Tapos sa mga experience mo, kailangan ba muna yung manok, yung panabong bago mo ibenta ay kailangan ba nakatikim na ba ng konting sabong or talagang wala pang kahit an experience yung manok bago mo ibenta? Bale yung sa akin kasi ngayon, karamihan kasi sa nagbibili yung yung talagang sabi natin yun yung word na Virgo, yung talagang first time. Yun yung pinaka kasi pag halimbawa nanalo yung manok mo, yung karamihang nagbibili niyan yung broadcock na lang, yung balahian. Meron namang nagbibili na talagang lang panglaban, kung saan nila dinadayo. Halimbawa sa ganyang UDC. Yung akin ngayon nakakarating ng Batangas, yung apat ko. Napunta na doon. Bali, ang laban nun ay ngayong 12. Apat na manok yung kinuha sa akin. Bali, yung pinsan ko din yung kumuha. Local banded yun ng WPC na i-enter nila sa Santa Monica Cockpit. Yun, arena. Ang layo ng narating, no? May mga nasabi na ba sa'yo dati na, yung manok na binenta mo sa akin, napatay agad? May mga ganun ba sa'yo? Bali, sa ngayon, wala pa naman. Wala pa ako na-encounter. Kasi, ngayon, yung mga, clients ko, bali, good feedback naman na talagang, ay boss, okay yung, mga nabili ko sa'yo. Bali, ngayon, yung record, 6 na panalo, 1 tabla. Sa ngayon, wala pang, sa pasasalamat ko sa Diyos, talagang wala pa namang talo. Pero yung ko kasi dinalaw ko nung nakaraan sa San Vicente yung 4, panalo lahat. Parang unang bungad ko dun sa mga manok na parang kasi sa
almost 8 months ko silang inalagaan. Parang nakakalungkot din na nabenta ko sila dun sa ibang tao na inalagaan ko ng matagal. Nandun yung talagang kumbaga sabihin natin lungkot, pero very proud ako na nakita ko silang buhay pa rin. Yung parang nangungulila ka ng konti. Oo, nangungulila kasi sa tagal nga ng ng pag-aalaga ko sa kanila. Yan. Usually yung 8 months na ba yun mula pagkasisiw, 8 months ang preferably bago mo sila ibenta? Or may mga nabibenta ka na 1 year ng mahigit na manok? Iba't iba naman sir yung yung pagbebenta ko. Kapag halimbawa may buyer na gusto ng ganitong edad, yun. Pero sa aming mga breeders kasi, yung kalimitan na pabor sa amin, yung bibilin sa amin ng mga maliliit pa lang. Kasi kung sakaling halimbawa 8 months sila, tapos yung presyo lang ay 3.5, bawi naman, pero yung sa pag-aalaga talaga, yung oras yung din oras kasi na binigay mo dun sa manok mo o sa isang bagay na inalagaan mo, talagang kumbaga kulang. Yun. Usually ba sa costing ay paano ang relasyon ng costing at sa kita mo? Kasi usually, 'di ba, ang manok kikita ka lang talaga the moment na mabenta mo siya. So usually 5 to 8 months. Magkano ang mga nagagastos mo sa period na yun at magkano ang naibabalik din naman sa'yo? Bali, kinumpute ko siya nung una. Nagagastos ako weekly 732. Yun yung ko. Pero di ko na siya minonitor nung mga nakaraan at talagang busy na rin sa trabaho, ganyan. Talagang di ko na ma-monitor. Tapos pag nabibenta naman sa'yo, kasi 732 sa isang buwan halos. Hindi, sa weekly. Weekly na yun, di ba? Lang yun. Kung 742 weekly, let's say 700 weekly, so almost 7, 14, 21, 28, 2,800. Oo. Mahigit sa isang buwan. So pag 2,800, 5 buwan na yan, humigit kumulang 12 to 13. 12. Usually, magkano ang naibaba? Sa isang manok pa lang yan or pangmaramihan ng manok na yun? Pangmaramihan na. Yung kabuuan na. Siya. Kabuuan. Yung buong farm na. Yung buong farm na Oo. siya. Okay. Akala ko isang manok lang. Hindi. Kasama na dun yung feeds, vitamins, everything. Okay. Tapos pag nabenta mo naman siya, ay ang presyuhan mo, paano yung basihan mo? Kasi paano mo nasabing 3,500 ito? Paano mo nasabing 4,000 ng ganitong manok? Bali yung sa akin kasi, yung pagbebenta ko ng manok, talagang kapag halimbawa maramihan, iba yung presyo niyan. Wholesale. Pag retail, halimbawa isa dalawa lang na manok, medyo ibang presyo nun. Talagang pwede na sabihin natin na 4-5, ganyan. Pero kapag halimbawa maramihan naman, pwedeng 3K or 3.5, depende sa klase ng manok. Kasi meron kasing mga good size yung class A, may class B naman. Talagang hindi naman kasi sa magkakapatid sa buhay ng tao, kumbaga sa loob ng pamilya, may talagang api. Kumbaga, yung pagkain, parang may kaagaw ka, ganyan. Ganon din sa manok. Parang yung isa, maliit, may matakaw, may mataba, may matangkad, yun. Ganon. So parang doon ka nagbabase talaga sa wala masyadong fixed price talaga. Depende sa ng manok. So usually, pagdating sa ganyan, paano, kasi since di ba ngayon malaki na yung farm mo. Tama? Madami ka dami ka ng manok masabi na. natin pa lang siya. Backyard pa rin. Backyard, pero mas compared nung una, mas marami ka na. Mas organized na siya ngayon compared nung una. So bali, nung pagdating sa pag-organize ng farm, paano mo siya ino-organize na hindi nag-aaway-away yung mga panabong na inaalagaan mo? Bali, yung una, kailangan talaga sa pagmamanok, meron kang range. Yung sa mga sisiw na bibitawan mo. Pero maliban doon, dapat meron kang tinatawag na brooder. Yun yung lagayan ng sisiw before sila mag-hatch. Yun. Yung day old chicks na tinatawag. Dapat meron kang lagayan nun. Tapos meron silang yung ilaw para medyo lang yung init. Para kayang-kaya nila yung kung umulan man, kapag gabi, malamig, malalabanan nila yun. Tapos, yung sa mga mga cocks, yung mga may edad na, yung mga 1 year old
ay 1-year-old pataas. Yun dapat merong mga nakadesignate na TP sa kada isa. Yung TP na Yung parang triangle. Tapuan. Yung ba yung parang triangle? Triangle. Okay. Yun, dapat meron silang organized na ganun para hindi sila mag-away-away. Yun. Kasi usually, di ba, ang mga panabong, nag-aaway lang naman sila pag magkalapit sila. Kahit nagtititigan sila, hindi masyado nag-aaway. Hindi katulad ng aso, pag Yan. nakakakita, nag-aaway agad. Dahabulan. Oo. So, bale, pag ganun, may nakwento sa akin dati yung isa kong kaibigan na usually daw, kinakarga niya daw, kinakausap niya daw yung mga alaga niyang pato sa kanya, pato. Pato naman. Usually ba sa'yo, sa mga manok mo, ay pag lumalabas ka ba, kinakarga mo rin sila, kinakausap mo din? Bali, yan yung pinaka masayang moment sa pagmamanok. Kasi kapag halimbawa umuwi ako galing sa trabaho, talagang sila, doon ako pumupunta sa manukan ko. Bali, hinahawakan ko yan kaagad bago ako dumating. Bago ako pumasok sa bahay, manok kaagad. Hinihimas ko yan, titingnan ko kung may sakit, iniisa-isa ko. Talagang dapat kailangan ng pag-aalaga, yung caring talaga dapat. Nandiyan yan sa pagmamanok. Tsaka yung ano mo sa kanila, yung time. Yung time dapat, nandyan dapat. Kasi unang-una, kapag halimbawa nagkakasakit nga, hindi mo na mamonitor, yun. Yung katawan nila, pumapayat. Lumalala yung sakit. Kaya kumbaga, malaki yung porsyento na pwedeng matalo yung manok kasi galing ka na sa sakit eh. Di katulad nung healthy ka na yung build up ng body mo maganda, talagang masasabi natin kahit sa talagang matinding labanan, kaya mo. Kahit dun sa sabi natin yung sa huling hininga, tutuka yun. Tutuka pa rin. O sabagay, may mga nakikita kong ganun pag nanood ng sabong yung kahit alam mong patay na talo na, Yan. talagang lalaban pa rin. So bale, yun yung pinakamasayang moment mo kasi yung pag-aayo. Kasi maganda naman talaga yun, napaka-relaxing yung ganun, no? Anti-stress siya. So usually, ano naman ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo minsan sa pag-aalaga ng manok at paano mo yun inaasikaso? Ay sa akin, yung talagang ingatan sa pagmamanok, yung mga sakit, yung mga virus, yung tinatawag nating coryza, yung avian malaria, Usually, coccidiosis. saan nanggagaling yung mga ganong sakit? Bale, siya, sa mga sa panahon, sa mga dumi nila na kapag halimbawa hindi malinis yung facility mo, yung tinutukaan nila ay may ganyang dumi, doon nakukuha yung sakit. Dapat cleanliness talaga yung farm. Tsaka yung facility, unang-una. Usually ba ay yung sa backyard nyo ay wala masyadong semento na puro damuhan din siya or may mga lugar ka doon na may mga sementado na? Ay bali yung sa amin kasi medyo malayo pa siya sa ganyang kasentrohan. Talagang doon bulas ang tawag nila sa Bicol. Yung damuhan talaga. Pero meron din namang mga lupa. Di siya pure talagang damuhan. Kasi unang-una, yung manukan ko, nandun lang sa compound namin. Bawal siyang ilayo doon sa malayo at yung ganyang mga magnanakaw, nagkakaroon ng interest kasi unang-una, yung mga manok ko talaga ay quality. Yun yung ko. Yun yung tingin ko sa manok ko, quality. Kaya parang kaya ang tingin mo sa manok mo quality yun. Kaya ang trato mo din sa kanila, syempre quality din. Quality. Oo. Okay, may mga moments na ba na may mga masasamang loob na nagtangka sa mga manok mo? Nung una, meron. Pero yung manok ko noon dati, hindi pa siya talaga, kumbaga sa quality, yung akin ngayon 80%. Yung dati ko mga 60 or 70. Hindi pa siya masyadong maganda yung niya, yung dugo. Hindi pa malapot yung dugo niya. Bali nawalan ako ng 4 na manok noon isang gabi. Oh. Bali, eksakto nun, merong wedding anniversary yung pinsan ko. Maraming tao. Ngayon, bali may nararamdaman ako nun. Pagka umaga, yung tita ko, sinabi niya, kulang na daw yung manok dun sa kulungan. Yun, pagka umaga nawala. Wala na talaga. Hindi niya na nahanap yun. Wala na. Naglagay ka ba ng camera nun or paano mo sinigurado na hindi na mauulit yun? Bali sa amin kasi, isang compound kasi kami dun eh. Kumbaga, kontento naman kami na talagang walang kukuha.
Bali, ano naman, kumbaga talagang ininteresan nyo ng talagang mga mga magnanakaw talaga. Kasi, May nagmasid talaga, no? siguro. Kasi madaming tao nun eh. Ay, bagong baba ko yun dun sa lupa. Eh, yung siguro, yung mga tao doon na bisita, ay, okay to parang maganda. Nagkaroon ng interest. Yun. Oh, at ano yun, parang easy money kasi pag nanalo, Yan. talagang... Tsaka unang-una, mabebenta nila yun sa bagay. Mas mura. Sa iba. At pwede nilang mabenta ng mas mura kasi wala silang taya doon na pera talaga. Tama. So, bali, sir, diba karamihan ng mga kliyente mo puro mananabong? Halos lahat, diba? Oo. Karamihan mananabong. Tapos may mga ibang breeders din na... Kasi diba sabi mo kanina may mga manok ang binibenta na may mga bumibili pang lahi lang talaga. So sa tingin mo boss, ano ang meron sa sabong kaya marami ang nahuhumaling dito? Na to the point na yung iba ay nababaon na sa utang, nasisira na yung pamilya. Yan. Ang masasabi ko lang kasi, yung sabong, kapag oras na pinukusan mo yan, talagang, yung pagsabong mismo yung sa sabungan, talagang walang yayaman dyan. Pero dun sa panag-focus ka dun sa pag-aalaga mismo ng mga manok, talagang may posibilidad na yumaman ka. Talagang kailangan ng disiplina sa sarili. Talaga yung mismong natin, kailangan ganitong tipid, maghanap tayo ng trabaho na income para ma-sustain natin yung farm na talagang very talagang masabi nating organized pa rin yung flow ng nila sa kada taon. Tapos naman yung masasabi ko dun sa mga ganyang nalulong, yan yung mga tao talagang kasi meron kasi akong kaibigan na sinabihan na namin na na tumigil ka na kasi napapabayaan mo na yung pamilya mo. Addict na. Talagang kasi may tao kasi talagang katulad sa sigarilyo, may mga hindi nakakaiwas. Talagang addiction kasi yan. Eh meron namang tao katulad ko na minsan try ko dati kasi mag ganyang sigarilyo, pero naiwasan ko. Depende na lang talaga sa tao kung paano mo i-handle yung sarili mo, kung paano baguhin. Yan. Pero parang may tulad na isang kwento may barista kung nakitang kwento na pag alam nilang lasing na yung isang customer, hindi na nila pinagbebentahan ng alak. Sa case mo ba, pag alam mong yung bumibili sa iyo ng manok ay alam mong addict ng sabungero, binibentahan mo pa rin ba or nililimitahan mo na yung komunikasyon doon? Bali sa akin, wala namang problema yung pagiging niya yung sa addiction niya. Kasi unang-una, kumbaga nasa kanya na yun. Kasi sa akin naman, nagbebenta lang ako. Oras na mabenta ko na yung manok, wala ka na doon. Wala na. Oo, hindi mo Hiwalay na ako responsibilidad doon. Oo, sa bagay. Kasi yun nga, kahit I think even nung online sabog, grabe yung mga nalulong nun sa Pero ikaw ba minsan nasabong ka rin ba? Na-try ko. Talagang nandun ako sa point na naging addict ako sa online sabong. Tsaka sa sabong mismo sa traditional. Bali yun nga, isa sa naisip ko tong bagay na parang ayaw kong magsabong na sa ganitong lugar, sa ganitong estado. Kasi unang-una talagang walang yayaman. Mananalo ka, pupunta ka ng sabungan, matatalo ka ulit. Uwi ka ng sabungan, masabong ka ulit, manalo. Tapos maulit. Kaya sinabi ko sa isip ko na wala ka akong mangyayari. Dapat mag-alaga na lang, mag-breed na lang. Kadalasan ba sa mga hindi nakakaalam, gaano kalaki ang kitaan pag nasa sabong ka? Kasi 'di ba ang sa sabong, correct me if I'm wrong, ang meron lang diyan meron tapos wala. Tapos tataya ka lang. Dalawa. Tataya ka lang sa dalawa. So gaano kalaki ang kita ng isang tao depende sa kanyang tinaya? Sa akin depende sa puhunan. Kasi may tinatawag tayong yung 9 Gs, 8 Gs, yung 7 Gsan. Ngayon, yung halimbawa 70 pesos mo katapat ng 100, 7 Gsan yun. Talagang ganun yun. Halimbawa naman 1,000 tapos 700 yung akin. Halimbawa ikaw sa meron, ako sa wala. Ngayon 1,000 ka sa meron. Tinatawag yung sa'yo at talagang maganda yung manok mo, malaki, matangkad. Yung sa akin naman wala, dehado.
700. Ganun yung City Jisan. Ngayon, pag halimbawa nanalo ka, sa iyo yung 700. Pag nanalo naman ako, Yung 1,000 sa 1,000 yung Oo. akin. So depende sa, may odds talaga na. May tawagan, may tinatawag. Okay. So yun ba yung pinagkaiba ng meron at Tsaka wala? tsaka yung sa pagsasabong, lamang talaga yan yung may kapital. Yung malaki yung kapital. Kasi unang-una, kapag halimbawa yung kapital mo kasi ay kaunti lang, talagang yung kumbaga, kasi pag halimbawa maganda yung kapital mo kasi pag malaki, isa o dalawang pusta lang, Okay. pwede ka na umuwi. Haba pusta ka ng 20 mil, unang sultada panalo. Rolling mo, 40,000. Di pwede na. Oo. Nasa around 80,000 na. Bale yung kita mo na yung pinapaikot, hindi yung puhunan. Mas okay, sabagay mas okay na nga rin yun. Kasi pag halimbawa, kada sultada or kada fight na magtataya ka, talagang matatalo ka. Uwi ka ng talo din. May chance ba na, halimbawa, kung ikaw ay nataya, pwede bang tumaya ka sa parehas, meron at wala? Or may nag-check niyan? Bali kailangan mo talagang pumili ng isa lang. Okay. Pero, sa online sabong kasi, bali tatlo yung mo, tatayaan. Merong meron, merong wala, merong draw. Okay. Yun yung wala sa tradisyonal. Wala yung sa tradisyonal. Sa online yun. Mas malaki rin ba ang nakukuha sa draw kumpara sa... Mas malaki. Times 8. Halimbawa, yung 100 mo, magiging siyang 800. Okay. Yun. Kasi yun eh, bihira ang draw, di ba? Bihira Mas yun, bihira ang bihira. draw. Okay. So, kanina natanong ko, ano yung pinagkaiba ng meron sa wala? Yun ang, kahit nga yung mama ko nalilito eh. Sabi niya sa akin, ano yung meron? Yung wala? Di ko rin masagot. So, sa iyo sir, ano pinagkaiba Yung meron nila? kasi, yung una, sa manok yan. Nakadepende yun sa manok. Kasi may manok kasing matangkad. Quality. Maganda yung balahibo, makintab. Maganda yung postura, maganda yung mata. Yung wala naman, medyo maliit. Pero maedad. O yun. Tapos meron namang sa tao. Halimbawa, ikaw yung kalaban ko, meron ka. Ay, ikaw pala yung wala. Tapos ako yung meron. Ako yung mas kilala. Ibig sabihin, sa akin pupusta yung mga tao kasi ako yung kilala. Okay. So parang meron chance ang manalo laban sa walang chance ang manalo. Kasi halimbawa ako, kilala akong breeder, ikaw ay hindi. So ikaw automatic meron ka. Yan. Yun doon ka mapupunta. Kahit nasa wala ako, itatawag pa rin ako. Okay. Kumbaga, sa tawagan, lamang tawagan. ako. Meron ako sa tawagan, kumbaga, liyamado. Oo. Yun. Okay. So ganun. So malaking tulong pala pag ikaw ay sabungerong kilala talaga. Yun. Kaya siguro na din nun si Pacquiao kasi kilala na nun si Pacquiao. Kaya, tama. Kasi stereotypical, yung tao kasi nagbabase minsan sa mga breeders. Kasi halimbawa ako, kapag halimbawa sa online, kapag halimbawa yung manok nung pinsan ko yung naglaban na, ay all in na yan, all in. Halimbawa, pusta mo na ka lahat. Oo. Yan. Pero may pwede bang ganun na, halimbawa yung pinsan mo ay siya yung nagsasabong, tataya siya sa meron, ikaw tataya ka sa wala para kahit anong mangyari, may panalo pa rin kayo. May nangyayari bang ganun minsan? Na? Yung ganun, ikaw tataya ka sa meron, tapos yung kakilala mo tataya sa wala para kahit anong mangyari, may mapapanalunan kayo. Ay, bali hindi. Bali naman kasi, yung pinsan ko kasi talagang di naman sila yung sabi natin na nagchuchope. Kasi chope yung tawag. Tawag niyan, chope. Bali yung, kahit naman ako sa sarili kong manok, di ko kayang kontrahin eh. Doon pa rin ako at pupusta. Yun. So manalo-matalo talaga. Matalo-manalo, doon pa rin. So usually, Yung loyalty. Million ba ang pwedeng mapanalunan sa isang laban lang? Or gaano kalaki ang pinakamalaking pwedeng mapanalunan sa sabong? Depende rin sir sa pusta mo. Kung ikaw yung sabungero. Kung ikaw ang sabongero, halimbawa, ako, kung meron akong talagang magandang trabaho, may business ako, maganda na yung income ko, pwede akong pumusta ng, halimbawa, billion. Wala naman kasing dyan eh. Minimum or maximum. So kahit piso, sa mga big time. Sa big time, sa bagay. Pero sa paghalimbawa ganitong sa local na mga dito sa Dait, merong mga minimum bet naman na halimbawa 5-5 lang,
Yun, hanggang doon lang, 5-5. Tapos usually pag nagtaya ka ng 5-5, mga gaano kalaki ang balik? Depende kung Balik nun, 5,000. Yung 500 sa mesa. Sa, okay. Sa ano yun, management. okay. Parang yun na yung Para doon sa mga nag-asikaso. empleyado. Okay na rin. Yan, Sa bagay. okay. Para patas na rin. Kasi ngayon, sinasara pa ba yung mga sabungan ngayon? Or Ngayon, hindi na masyado, no? Hindi Kumpara na masyado. dati. Kasi nung kutob ko nga, kaya sinara yung online sabong para mas kumalat na ulit itong mga face-to-face. local. Yung mga face-to-face. Ay, yung mga traditional. Oo, mga traditional na sabong eh. Kadalasan ba, ang isang manok, ay ang isang pangsabong na manok, ilang beses na dapat makipagsabong bago magretiro? Kasi hindi naman pwedeng buong buhay eh. Good question yan. Bali, depende sa natanggap niyang tama o yung sa sugat. Halimbawa, kung sakaling sa kalamlan lang naman siya may tama, madaling gumaling yan. Pero halimbawa, sa paa or sa pakpak, yun yung tinatawag na balda. Ibig sabihin, dislocate na yung pakpak niya or paa niya. Talagang pwedeng gawin natin ng broadcock na lang. Pero kapag halimbawa naman, kasi may mga laban kasing katulad ng isa kong manok, 3 times winner siya. Bali, kada laban niya, daliri lang yung mga tama. Oo. Talagang pwede pang ilaban sa sumunod. Wala kasing tama siya sa katawan or sa maselang talagang niya. So hanggat hindi na dadali ng grabe, sige lang. Yan. Pero usually ba, pag na-retiro ba, kinakatay ba or ginagawang broadcock na lang? Broadcock. Okay. Kalamitan, broadcock yung ginagawa sa kanila. Kasi unang-una, nagpapanalalo. Oo, may winning line. lahi. Oo. Yun yung winning line na bloodline ng manok. At usually, gaano kataas ang presyo nun kumpara sa mga line na walang proven na panalo? Bali, sa mga ko-compare ko, yung sa akin kasi, at lang naman ako, backyard, di ko naman sila binibenta. Talagang pinapalahian. Sa mga big time kasi, may mga broadcock kasing nagkakahalaga ng 250,000 yun nga, isang manok. Oo. Especially yung kay Lance De La Torre na talagang yung tinatawag nilang talisayin na regular gray na talagang quality talaga. 250,000 isang manok, talagang masabi mo talagang yun yung quality talaga na masabi mo di ka iiwan sa ere, hindi tatabo yung pera mo. Ayun, sure guaranteed yung investment mo sa ganun eh. Kasi ngayon, ilang taon ka na ba nagmamanok? Ngayon, mga 2 years na. Mga 2 years na. So, nung pandemic ka nagsimula. Yeah. So, paano yun? Nakabenta? Yung online sabong nga. Oo, doon ka Doon ako nagsimula. At least hindi ka na apektuhan masyado or nalugi. Hindi naman. Bali nakakabalik naman yung mga gastos ko. Parang siya, may parang alkansya. Pero may tubo naman kahit pa paano. Oo, kaysa naman sa wala. Oo. Pero usually, yung tubo mo ba ay pinaparolling mo or iniipon mo para mas mapaganda yung pasilidad ng mga manok mo? Bali yung sa akin kasi nagdadagdag ako ngayon ng ng facility. Kailangan ko maglipat sa medyo malawak kasi overcrowded na yung Oo, yun. Yung sa bakuran mo. Tapos bibili ka ba ng lupa? Tapos yung lola ko kasi may meron lupa ka naman na? lupa. Okay. Oo. So, bali, nakikita mo ba sa sarili mo, boss, na aside sa sabong, nakikita mo pa ba na nag-aalaga ka na ng mga native na manukan or yung mga itlog? Actually, yun ang malaki ngayong negosyo ngayon eh. So, naisip mo bang mag-expand ng ganun or focus ka lang talaga sa mga brooders tapos sa panahon? Sa akin kasi, ngayon, kung sakaling magkaroon ako ng magandang trabaho talaga na talagang na ako, established na, masabi kong magpo-focus ako dun sa mismong game foul talaga, yung mga panlaban naman ako, mga panabong. Kasi kasi pag hinaluan ko sila ng ganyang ibang bagay na na katulad ng yung native, parang kailangan ng doble o triple oras na pag-aalaga. Kasi iba yung sa bagay yung pag-aalaga naman sa mga native,
ilagay mo lang sila sa range na mapatuka mo silang maayos, buhay na yan. Usually free range, okay na Yan, yan. free range. Compare sa mga panabong talaga, kailangan talaga ng pag-aasikaso. Kailangan mong paliguan, kailangan mo silang i-train, kailangan mo silang i-booster ng vaccine para parang sa din yung tao. Parang sa tao. Kaya grabe din yung maintenance na Totoo. ginagawa eh. Kasi yun, may ko yung ng vaccine. Bali yung vaccine natin, meron tayong tinatawag na B1B1. Sumunod yan yung Gumboro or Lasota. Tapos meron namang sa Paulpax, yung sa Coraisa, yan. Bali yun yung mga vaccine na andito ngayon ginagamit ko ngayon sa sa programa ko sa vaccine. So bali bago mo ibenta, dapat lahat ng vaccines na yun meron na yung manok. Meron dapat. Okay. At least bawas na rin yun, bawas gastusin na rin yun sa bibili. Oo. Kasi unang-una, kasi pag yung naalagaan mo kasing masyado yung manok, hindi sila magkakasakit. Talagang Lalaban Lalaban talaga. Kasi may, diba, negosyante ka rin at yung mga bumibili sa'yo, karamihan ay sa bungero din, hindi masyadong, hindi rin breeder. Bali pala, hindi lang sila basta sa bungero, mga professional sila. Merong mga seaman, merong principal, merong kagawad ng bayan. Yun yung mga na-encounter ko sa ngayon na Meron din naman mga small time na nagbibili. Yan. Naisip mo ba na kasi may mga instances kasi na yung mga ibang negosyante ay customer lang, hindi nila tinuturuan paano mag-breed. Sa'yo ba okay lang ba sa'yo na turuan mo yung mga customer mo paano magtayo ng katulad ng ginagawa mong farm, or pinipigilan mong sarili mo na gumanon yung para sa'yo pa rin kumuha ng manok? Sa ganyan kasi, may kanya-kanya tayong diskarte. Kumbaga, sa akin, okay lang naman mag-share ng ganyang knowledge about sa pag-aalaga ng manok. Pero, may may mga bagay tayong dapat ilimita na kailangan dapat para sa atin lang yun. Yung kalaman lang natin. Oo naman. Kasi parang mangyayari Kasi unang-una, kapag sinabi mo sa kanila lahat, di na sa'yo bibili. Kasi gagawin na lang nila yun sa sarili nila. Tipid na sila dun. Ayun nga, ayun din yung... Tsaka unang-una pala, sa pagmamanok, hindi ako nagbebenta ng mga inahin. Kasi nandun yung bloodline mismo ng manok. Kasi 80% or 85% nasa dugo ng inahin yung... wala sa tandang? Wala sa tandang. Yung sa tandang, nakukuha dyan yung kulay ng balahibo, yung muka, yung laki usually. Yung laki, yan. Pero yung sa dugo talaga mismo, lamang pa din yung sa inahin. Kaya pala. So parang mas okay lang sa'yo kahit manakaw yung tandang, wag lang yung inahin. Oo. Kasi nandun yung Pero ayokong magdating dun sa point na talagang manakaw pa. Oo, wag naman. Wag naman. Usually bang gaano karami ang inahin sa farm mo kumpara sa tandang? Ay hindi, ngayon mas marami yung tandang. Okay. Yung inahin, yung iba kasi maliit pa lang kinakal ko na. Yung kal, yung tinatawag na walang habas sa pagpatay dun sa mga sisiw. Kasi yung dyan, nagpipili lang ako, may selection din na tinatawag. Yung kumbaga, kailangan mo lang pumili ng isa or dalawa. Kasi unang-una, kapag halimbawa pinarami mo yung inahin mo, talagang mahirap yun i-sustain na patukain. Kasi imbes dun sa tandang yung pagpapakain mo na lang, maaagaw pa nung inahin. So bale ang madadagdagan yung pagpapakain. So bale ang tinitira mo lang tandang, tapos pili lang na babae. May selection lang na babae. Paano mo siya pinipili? May tinitingnan ka ba sa sisi or random mo na lang na? Bale yung tinitingnan ko kasi sa pagpipili sa selection, yung yung laki. Okay, mas tsaka malaki. Yung hipo na yung kapag hinawakan mo sila, football shape. Okay. Yun. Yung parang papuso, pag gano'n na Okay. Tapos, sa mga nakikinig, pwede kayong wag muna makinig. Paano mo sila pinapatay? Yung mga hindi makakasama sa lista, kinakain nyo ba? Or may iba kayong ginagawa pa? Yung akin kasi, minsan pag halimbawa nakikita ko ng
parang madali nang mamatay pala. Hinuhulog ko na yun sa sa butas. Tapos yun, inanuhan ko na ng lupa. Yun. Hindi ko naman sila talaga yung talagang pinipilipit or tinatanggalan ng ulo. Hindi naman. Bali, pag alam ko na silang medyo mahina na or yung pakpak nila ay Yung bagsak na. bagsak na. Oo. Yun. Hinuhulog ko na yun sa butas, sabay ng lupa. Okay. Yun. Pero hindi ka naman hindi mo naman inaalis yung mga malalakas pa sa selection mo. Yung talagang may hina na lang yung Kasi usually ang isang inahin, magkano ilan ang iniitlog ng isang inahin? Yan, mga 12. Mga 12 yan. Sa 12 ilan ang natitira usually? Kapag depende sa pagiging sa fertility, yung pag fertile kasi yung pag halimbawa maganda yung itlog niya tsaka yung itlogan ng manok. Yan, medyo maganda yung fertility. Tsaka yung unang-una, yung kapag halimbawa yung inahin mo ay masipag, masipag sila maglimlim, yan, more chances na madami yung mapifertile na eggs. Okay. Mas okay na rin yun. Parang, ano tawag nito, pag nahimsa sila, ay hindi gaano karami yung kailangan mong alisin. Yan. Okay, that's good. Pero sa ngayon kasi, gusto ko na mag-breed nung talagang maramihan. Oo. Yung talagang gagamit na ako meron na akong incubator, 100 sets na yung sa egg. Pamaramihan na talaga. May plano ka ba magtinda ng inahin sa mga susunod na taon or Yung talagang sa panabong inahin lang? pala, depende sa tao. Oo. Kapag halimbawa, kakilala ko na gusto din mag-breed ng mga quality lines, pwede kong bigyan. Pero pag mga hindi mo kakilala, Hindi ko kilalang masyado. wag na. Wag na. Kadalasan Kasi ba? makakalaban mo yun. Oo, may chance pa. Yan. Tapos baka mas mababa yung chance. Ma-under. Oo, Yan. true. May chance ba na ang tawag nito? Nakalimutan ko yung tanong ko. Pagdating sa pag-alaga nung sa manok, diba nung una sinabi mo mga 20,000 ang nagsimula ka? Or usually gaano kalaki ang pera na ako gusto ko magsimula magmanukan nung tulad nung sayo, magkano ang kailangan kong ihanda na pera sa simula na unang bagsak na puunan? 20, 30? Sa akin kasi, kung halimbawa magsisimula ka sa pares, yung isang inahin, isang tandang, bali gagastos ka dyan ng 15,000 yung dalawa. Tapos yung sa bahog naman, kahit magsimula ka sa isang sako na Integra, 1.5 yun. No? Di, kahit mga 20,000, kasama na yung mga ganyang, halimbawa magpapatayo ka ng brooder or yung kubo, yung kulungan. Yun, pwede. Mga 20,000 pwede. Yun na yung nadalawa, tapos maghihintay ka na lang mangitlog yung... Mangitlog yun, maparami mo. Kasi dali lang naman ang Oo, bali yan, kumbaga sa isang taon, mga mga 4 na beses yan nangingitlog. okay na rin. Pwede. Okay na rin yun. Tapos Kasi mag-aalaga ka pa ng sisiw. halimbawa, nag-hatch ngayong araw, 17. Bibilang ka ng mga 5 days, pwede mo naman yan isalang sa tandang. Tapos, iitlog na naman yan. Ganun kabilis? Yan, pwede yun. Pakapisa pa lang? Ganun? Pakapisa. Hiwalay mo ka agad yan. I-deworm mo lang sila. Deworm. Sabay. Paligo muna pala. Deworm. Sabay tudok ng vitamins. Yung halimbawa, gusto mo magtudok ng Bexan. Or yung tawag dito. Yung may kanya-kanyang vitamins na pwedeng ituro. Kasi yung sisiw ay... Bilamil pala. Bilamil. Oh. Usually kasi ang sisiw, madali lang naman alagaan pag malinis yung lugar. Yan. Maganda yung init, yung ilaw. Tsaka, take note pala sa pag-aalaga ng sisiw talaga. Dapat malinis talaga yung kulungan. Dapat, yung bahog niya, talagang continuous lang. Hindi sila nagugutom. Yan. Gaano ba katagal ang isang sisiw bago mo ihiwalay sa nanay? Hindi siya katulad ng aso na magtatagal muna sa nanay? Yung akin, pag halimbawa na-hatch ngayong araw, mga isang araw lang or dalawa, pwede ko na yung hiwalayan. That's okay na rin pala. Oo. At Pero hindi dapat, kontento na yung sisiw mo na
laban na sila dun sa lamig. Kasi Oo. dapat meron kompleto, dapat meron ilaw. Tapos yung tinatawag na arugasang, yung sa palay. Oo. Yung medyo dagdag kasi sa init kasi yun eh. Kapag halimbawa nakahiga yung mga manok dun, yan, dagdag init yun. Okay. So bale, aside pala doon sa 20 mil na sa tandang inahin tapos sa feeds, so dapat pala maglabas pa ng konting puhunan sa pagpapatayo ng yung sa brooder, yung sa sa range. yung sa range, tapos yung sa kulungan. pangitlugan pa. Kasi kung tapos pag ngitlog, hihiwalayin mo yung mga sisiw, isang pasilidad. So maliit lang naman na pasilidad yun sa mga sisiw. So more or less, magsisimula talaga mga 25, 30. Yan, sa Mga ganun talaga dito sa sa simula. probinsya, kapag halimbawa, depende kasi sa kukunan mo kasing ano eh, Breeder talaga. sa breeder na ano. Oo. Katulad ng akin, masabi kong ano na, kumbaga, okay din naman kasi yung record ng mga sa pinsan ko, Okay nagpapanalo. naman. Oo. Pwede naman halimbawa kung kay Sir Biboy, kay Atong Ang, kay Inyo DC. Ayun, mahal ng konti. Kaso expensive talaga. Oo, kasi Yung katulad ng sinabi ko kay Lance De La Torre, 250,000. 250. Oo, kasi quality din naman kasi Quality talaga. talaga yun. So, bale, so yung pala ang Yung manok pala, tinatawag yun na Boston Millionaire. Yung kay Lance De La Torre. Talagang mayamanin yung manok. magmi-million ka talaga doon. Boston Millionaire. Imaginein mo isang manok, 250,000. tingnan mo. Benta ka lang ng 4 na ganun, milyonary ka na. Tingnan mo yung native na manok. Mabebenta mo lang sila ng 200, Usually, mas konti lang. 150. Depende sa laki. Kasi may kanya-kanya naman yung native, yung tinatawag nilang Rhode Island Red, yung RIR. Tapos meron namang talagang native, yung talagang maliliit talaga na pero yun yung masarap na karne. Oo, yung hindi native talaga. Yung hindi makunat na. Yun. May mga masarap kasing native. May mga ganun, 'di ba, na benta lang ng native pang kain lang din. Meron. Kasi ang napansin ko, hindi na masyado uso yung 45 days eh. Halos na wala na, 'di ba? Wala na. Kasi yung iba kasi sa 45 days, makolesterol. Ayun, mataba. Usually, mataba yung Especially yung skin nila. Oo. Talagang- kasi naman puro kain lang naman. Puro kain lang naman talaga sila dun eh. So 25 to 30,000. Pero ang balik niyan, gaano kabilis din sa experience mo? Depende sa na-produce mong sisiw. Mga sisiw. Oo. Sa akin kasi, yung inahin ko kasi, 2, 4. Bali nakasimula kagad ako ng na pagka-itlog ng 2 ko, nagpili kagad ako ng ng 4 na inahin, 6. Tapos nangitlog sila ulit, 6 times 12. Tapos sabi natin 6 times 8 na lang, di 48 na mapoproduce ko. Talagang mabilis. Mabilis yung So dapat talaga sa una pa lang, mas marami na yung inahin na kahit isang tandang lang muna, tapos maraming inahin ang... Pwede yun. Pwede. Pwede Kasi ganun. yung pinaka-maximum kasing ng tandang, mga 5 na inahin. Okay na Kayang-kaya yan. Okay na rin. Pero yung tandang na yun, hindi talaga, di mo na isasabong. Yun lang talaga ang trabaho Oo, niya. yun yung trabaho niya. Brooder lang talaga. Brooder. Okay na rin. Kasi Breeder, broadcast. Oo. Breeder. Okay na rin yun kasi sa bagay sige, 5 manok, kung 5 inahin, isang tandang, aabutin ito ng mga, depende sa breeder. Kukunan. Oo, depende sa kukunan mong Alam mo, kung sa'yo kukuha, magkano ang benta mo sa ganung set na isang brooder cock tapos 5 inahin? Sa akin kasi pag halimbawa standard kasi sa akin pag tryo pwede na yun sa 15. Yung 2 inahin, isang... 2 inahin, isang tandang. Okay na rin yun. Pwede na yun. Affordable na yun. Kasi unang-una, at di pa naman ako talaga big time talagang sabi. Talagang nandun muna sa mababang presyo muna. Okay na rin yun kasi Okay na yun. 15,000, 20 sa 15,000, tapos more or less gagastos ka ng 5,000 sa yung pasilidad nila. 1,500, mga 25, okay na yun. Pwede. Pwede na yun. 3 manok, tapos ang pangingitlog, mabilis lang naman mangitlog. Mabilis yun. Bilis lang naman yan eh. Tapos ang paghimsa, ilang buwan ba bago mahimsa ang isang itlog? Ano yan? 18 days. Mabilis lang. Bilis lang yun. Wala pa palang isang buwan. Tapos after a few days, ulit. Sa ano yun? Sa incubator. Sa incubator, oo. Pero pag halimbawa, yun sa mismong papalimliman mo sila sa
day by day, 21. Okay. So hindi pala ganun kalayo yung agwat? Hindi naman magkaano Okay. kalayo. Usually ba pag nangingitlog, kailangan ba ihiwalay agad, ilagay sa incubator, or okay lang hayaan lang yung inahin ang magpahimsa? Depende depende din sa atin. Kung halimbawa, wala pa naman tayong incubator, pwedeng dun muna tayo sa pagpapalimlim. Okay na rin. Yun. Pero pag sa incubator kasi, pwede mo siyang 15 days lang na dapat. Pwede mong ilagay yung itlog sa sa chiller, yung sa rep, before mo sila isalang sa incubator. Yun. Iipon ka muna ng itlog within 15 days. Tapos yun, sige, ipon ka lang ng ipon. Pagpasok ng 15 days na, ilabas mo sila sa chiller. Ngayon, meron namang mga breeder talagang may selection pa rin sa itlog. Pinipili lang yung malaki. Kasi kapag halimbawa malaki yung itlog, Malaki rin din yung sisiw. sisiw. Oo. Ayun. Tapos pakalabas na pwede mo siyang ibalot sa dyaryo o sa papel before mo siya isalang sa incubator. So maproseso din pala, no? So hindi lang pala siya yung pagkakuha mo ng itlog sa inahin, salang mo agad sa incubator. May proseso. Usually bang incubator, inaabot ka ng magkano pag bibili? Yung akin kasi 100 sets siya na yung salangan niya 100, 6,000. Mura na yun sa 6,000. Mura na siya. Oo. Bale yung binilihan namin noon, siya ng pugo, nagbi-business siya. Okay. Marunong talaga magawa. Kaya dapat yun yung importante dapat kapag halimbawa nagbi-business tayo sa pagmamanok, dapat marunong tayo magawa ng ganyang incubator para less sa gastos. Kaya yun yung maganda talaga. So kung gusto talaga makatipid, kayo na yung gagawa ng incubator. So usually ba, bago tayo magtapos, Boss Christian, maliban sa pera, obviously, maliban sa pera at disiplina, ano pa sa tingin mo ang kailangan ng isang farmer pagdating sa ganyan na maging maasenso ang business pagdating sa manukan? Sa akin kasi dapat yung dedikasyon Yun yung disiplina sa sarili, yung pasasalamat sa Diyos, yung sa pamilya din dapat balance pa rin yung sa magulang, especially talagang dapat di ka lang mismo talaga sa yung manok mismo yung focus mo, dapat balance pa rin. Yun yung pinaka maganda doon. Tsaka unang-una dapat hindi tayo magsawang mangarap. Katulad ko, umaga nagtatrabaho, paggabi referee. Sumunod ba dyan, sana ngayong darating na October 23, makapasa sana ako sa examination sa BJMP, yung penology. Ang laking nun. Yun sana, yun yung kapag natupad ko yung pangarap ko na maging gano'n na kasi medyo malaki yung sweldo. Totoo. Talagang may chances na lumaki yung farm ko kasi malaki na yung capital ko Mas mapapalago. Mas sustain ko yung flow nung farm. So parang maganda Kasi, talaga na may backup ka muna habang nagpapalaki ka. Okay, that's good. So, kasi ngayon talagang medyo papitik-pitik lang yung kasi di pa kaya At least sa 2 years mong papitik-pitik, okay na. Okay naman. Maganda di katulad resulta ng mo. dati talagang binuhos ko yung oras ko sa sugal, sa bisyo minsan. Talagang sabagay, pinagdadaanan naman yun ng isang tao talaga. Ang importante naman kung iaahon mo yung sarili mo or magpapalubog ka Kailangan mo pa rin talagang mangarap yan. True. At least ngayon, ang maganda niyan kasi mas marami nang mas matututunan sa farming kasi sa ngayon ang industriya ng farming ay hindi masyadong tinitingala ng mga tao pero ngayon mas kailangan natin bigyan ng pansin. So bale sa lahat, Boss Christian, yay, sa wakas naka-record tayo. Thank you so much. Welcome, sir. Welcome. Thank you so much sa iyong magandang usapan sa atin. Sa mga nakikinig, ilalagay ko okay lang ilagay yung Facebook mo sa link para pwede kang lapitan. So, ilalagay ko yung Facebook link ni Sir Christian para kung may mga tanong kayo regarding sa farming, sa manukan. So, pwede nyo siyang kausapin. So, with that said, ito si PJ, host ninyo in this episode, and I will see you all on the next one. Bye-bye.